Sa bawat pag-ikot ng oras, may mga pangakong hindi natutupad. May mga lihim na inilibing kasama ng mga alaala. At may mga pusong kahit matagal nang tumigil sa pagtibok, ay patuloy pa ring nagmamahal. Madidilim na imahe ng isang maliit na bayan sa probinsya. Mga ilaw sa kalsada na mahina, at isang lumang bahay na tila matagal nang nakatingin sa gabi. Sa gitna ng katahimikan ng gabing ito, isang kwento ng pag-ibig at sumpa ang muling mabubuksan. Isang asawa, na nawala ng walang palem. Isang babae, na hindi sumuko sa paghahanap. At isang lihim, na magpapabago sa lahat ng kanyang alam. Close-up ng isang babae, nakaupo mag-isa sa harap ng bintana, nakatitig sa dilim habang hawak ang isang lumang litrato ng kanyang asawa. Ito ang kwento ng isang sumpa, ng isang pag-ibig na hinamon ng kamatayan, at ng mga kaluluwang nagbabalik, hindi para manakot, kundi para tapusin ang naiwan nilang pangako. Handa ka na bang sumilip sa dilim ng nakaraan? Matapos ang maraming taon, bumalik si Ana sa kanilang probinsya. Hindi niya ito ginusto, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang lola, ang nag-iisang taong nag-aruga sa kanya noong bata pa siya, ay pumanaw na. At siya na lang ang natirang mag-aayos ng lumang bahay. Tahimik ang biyahe. Habang bumabaybay ang sasakyan sa madilim na kalsada, nakatanaw lamang si Ana sa labas ng bintana. Ang mga punong nara at akasya ay tila mga aninong nagbabantay sa gilid ng daan. At sa bawat ikot ng gulong, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga alaala. Ito ang bahay kung saan siya lumaki, ngunit ito rin ang bahay na matagal na niyang iniwasan. Noon pa man, may mga bulong at mga kwento tungkol sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Mga yabag sa gabi, mga matang nakamasid mula sa dilim, at mga lihim na hindi kailanman sinasabi ng tuwiran ng kanyang lola. Pagdating niya, sinalubong siya ng malamig na hangin. Ang bahay ay tila lugmok na sa katandaan. Ang pintura ay kupas, ang bubong ay halos kinakain ng kalawang. At sa bawat pintuan at bintanang sarado, para bang may mga matang nakasilip mula sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Ana ang pinto. Umalingasaw agad ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang bawat yapak niya ay may kasamang langit-ngit ng sahig, na parang sinasagot ng bahay ang kanyang pagbabalik. Habang nililinis niya ang mga gamit ng kanyang lola, may natuklasan siyang kahon sa ilalim ng aparador. Alikabok na ang bumalat dito, tila ba matagal nang nakatago. Nang kanyang buksan, tumambad ang isang lumang diary. Ang pabalat ay kupas at halos maluri na. Binuksan niya ito, at sa unang pahina, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang lola. Mga kwento ng kanyang kabataan. May mga alaala ng kasayahan, ngunit may mga linyang puno ng lungkot at misteryo. Parang may tinatagong lihim na hindi kailanman nasabi. At sa unang gabi ni Ana sa bahay, nagsimula ang kakaiba. Habang siya'y nakahiga, bigla niyang narinig ang mga yabag mula sa itaas. Mabagal, mabigat, para bang may naglalakad sa lumang sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Huminto ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang tumingin sa dingding kung saan nakasabit ang lumang larawan ng sundalo. Nakasuot ito ng uniforme, matikas ang tindig, ngunit ang mga mata nito'y tila diretso sa kanya nakatingin. At sa gabing iyon, unang gumalaw ang mga lihim ng lumang bahay. Habang gabi-gabi ay binabasa ni Ana ang lumang diary, unti-unting nabubunyag ang isang kwento ng pag-ibig na hinaranggan ng panahon, ng puot, at ng kapalaran. Ngunit kasabay ng bawat pahina, mas lalong lumalakas ang mga bulong at anino sa lumang bahay. Ana, nakaupo sa ilalim ng lampara, hawak ang diary. Binabasa niya ang mga sulat ng kanyang lola noong kabataan nito. Kwento ng isang sundalo, isang pag-ibig na lihim, isang pag-ibig na ipinaglaban-laban sa kagustuhan ng pamilya. Narration habang pinapakita ang flashback mula sa diary. Ang lola niya, nakikipagtagpo sa sundalo sa ilalim ng malaking puno, palihim at puno ng kaba, ngunit may halong matamis na pag-ibig. Sa mga pahina, nadiskubre ni Ana ang misteryosong pagkamatay ng sundalo. Aksidente raw, pero may mga salitang hindi kumpleto. May liham na hindi kailanman nakarating. Habang mas lumalalim ang pagbabasa ni Ana, mas dumadalas ang mga kakaibang bagay. Naririnig niya ang boses ng isang lalaki, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang lola. Bigla na lang bumubukas at sumasara ang mga lumang pinto. Ang lampara ay kumikislap, tila ba may presensya sa paligid. Muli siyang tumitig sa lumang larawan ng sundalo. Noon ay nakangiti ito, ngunit ngayon, parang malungkot. Sa tuwing titingnan niya, nagbabago ang ekspresyon nito, minsan galit,
minsan nagmamakaawa. Ana nagsimula ng magtanong sa sarili, bakit ako? Bakit parang ako ang piniling makakita ng mga ito? Doon niya naisip, baka siya ang daan para matapos ang hindi natapos na kwento ng pag-ibig. Kinabukasan, naglakas loob si Ana na akyatin ang ikalawang palapag ng lumang bahay. Isang lugar na noon pa man, ay mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Tahimik ang bawat hakbang. Ang lumang sahig ay umuugong sa bigat ng kanyang mga paa. Sa bawat paglapit niya sa pintong matagal nang nakasara, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sa tuwing bata pa siya, laging sinasabi ng kanyang lola, walang papasok doon, kahit kailan. Ngunit ngayong wala na ang kanyang lola, tila may humihila sa kanya upang buksan ito. Mabigat ang pintuan. Kumalabog ito at bumukas, at ang hangin mula sa loob ay malamig, amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang liwanag mula sa bintana ay halos hindi makapasok. Doon sa sulok, may isang kahon, nakatali pa sa lumang lubid. Lumuhad si Ana at dahan-daang binuksan ang kahon. Unti-unting lumitaw ang mga lumang litrato at sulat. Mga larawan ng isang dalagang kahawig niya, nakangiti sa tabi ng isang sundalo. Doon niya natagpuan ang liham na matagal nang nakatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. At doon niya binasa, maghihintay ako, kahit sa kabilang buhay. Huwag kang matakot. Ang pag-ibig ko'y hindi kailanman mawawala. Biglang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang batok. Sa gilid ng kanyang paningin, isang anino ang dahan-daang lumitaw, ang sundalo. Hindi ito mabangis. Hindi ito nakakatakot. Bagkos, puno ng lungkot at pananabik. Tumitig ito kay Ana, at sa kanyang mga mata, para bang nagsasabing, pakawalan mo na kami. Doon niya naunawaan, na ang lihim ng kanyang lola ay hindi para manatiling nakatali sa kahapon, kundi para maipasa sa kanya, upang wakasan ang isang kwento ng pag-ibig na hindi natapos. Sa gabing iyon, bitbit ni Ana ang lumang liham. Ang kandila'y kumikislap habang tinatahak niya ang madilim na daan patungo sa libingan ng kanyang lola. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kulaglig at mahinang ihip ng hangin ang kanyang kasama. Habang papalapit siya sa puntod, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Para bang ang bawat hakbang ay tinatawag ng nakaraan. Pagdating niya sa harap ng puntod, dahan-dahan niyang inilabas ang lumang liham. Ang mga salita ay mahina ngunit buo niyang binigkas, maghihintay ako, kahit sa kabilang buhay. Huwag kang matakot, ang pag-ibig ko'y hindi kailanman mawawala. Habang bumibigkas siya, biglang lumakas ang malamig na hangin. Ang apoy ng kandila'y halos mamatay. Ngunit kasabay nito, may dalawang figure ang dahan-daang lumitaw sa kanyang harapan, ang kanyang lola at ang sundalo. Magkahawak kamay sila. Ang kanilang mga matay puno ng pag-ibig, ngunit ngayong gabi, mayroon na ring kapayapaan. Lumapit ang boses ng kanyang lola, mahina ngunit malinaw. Salamat, Ana, sa wakas, malaya na kami. Unti-unting naglaho ang kanilang anyo, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na tila yakap ng kapayapaan. Sa gabing iyon, natapos na ang isang kwento ng pag-ibig at sumpa. Ngunit sa puso ni Ana, alam niyang siya ang naging tulay upang mahanap nila ang kanilang kalayaan.